Noong 2001, sa New York, namuhay si Megan Levy kasama ang kanyang ina, na palipat-lipat ng trabaho na lagi niyang kinamumuhian. Mas lalo pang lumala ang lahat ng pumanaw ang pinakamatalik niyang kaibigan, kaya nagkulong lang ang dalaga sa kanyang kwarto nang walang direksyon sa buhay. Pero isang araw, habang naglalakad siya sa kalsada, nakita niya ang dalawang Marines na nakauniforme na pumapasok sa isang recruitment base. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero iyon ang naging turning point sa buhay ni Megan, kaya nagboluntaryo siyang sumali sa training ng American Army. Palihim siyang naging pake ng kanyang mga gamit, sumakay ng bus, at nagtungo sa isang military camp sa South Carolina. Matapos ang ilang buwang matinding training, kabilang na ang pag-akyat, mabibigat na exercises, at combat techniques, tuluyan ding nakapagtapos si Megan sa Army. Pero gaya ng inaasahan niya, late nang dumating ang kanyang ina sa graduation ceremony, at mas interesado pa ito sa military life insurance kaysa sa tagumpay ng sariling anak. Napili si Megan bilang isa sa mga recruits na magpapatrolya sa isang marine base, kaya nakaalis siya sa bahay ng kanyang ina at tumira sa isa sa mga barracks. Gayunpaman, isang gabi ng day off nila, pumunta si Megan at ang dalawa niyang kaibigan sa isang bar at naparami sila ng inom. Paglabas nila, desperado nang magbanyo si Megan, pero dahil walang restroom sa malapit, napilitan siyang umihi sa likod ng garden malapit sa dorm. Ang problema, ginawa niya iyon sa tabi mismo ng opisina ng Chief Sergeant, at nang makita iyon ng isa sa mga gwardya, agad siyang nireport dahil sa misconduct. Kinabukasan, galit na galit ang Chief Sergeant at muntik nang tanggalin si Megan dahil sa kanyang asal, pero nagdesisyon itong bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Mula noon, kailangan niyang tumulong sa paglilinis ng kennel kung saan nakatira ang mga guard dogs ng Marines. Pagdating niya roon, kailangan niyang linisin ang lahat ng dog houses hanggang sa makita niya sa isa rito ang isang German Shepherd na nagngangalang Rex. Sinubukan niya itong lapitan, pero naging agresibo agad ang aso at tinangkang kagatin siya. Hindi nagtagal, dumating ang second in command na si Sergeant Martin sa kennel at sinabi nitong may iba pa siyang trabaho para kay Megan. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang magsuot ng protective gear at pumunta sa field kung saan ginaganap ang dog handling training. Sa unang test, kinagat ng aso ang manggas ng suot niyang proteksyon, pero nang ibigay ng sundalo ang utos, agad nitong itinigil ang pag-atake at bumalik sa pwesto nito. Ang susunod na test ay ang paghuli sa isang pag-anti, at kailangang tumakbo ni Megan sa buong field habang suot ang kanyang protective suit. Pero sa pagkakataong ito, si Rex mismo ang asong hahabol sa kanya. Nang makita ng German Shepherd ang batang sundalo, agad itong lumundag papunta sa kanya at kinagat ang kanyang pantalon imbes na ang protective suit. Hindi naman nasaktan si Megan, pero dahil sa ugali ng aso, lalo siyang na-motivate at nangako siyang mapapaamo niya ito kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos noon, tinanong ng dalaga ang sergeant kung ano ang kailangang gawin para maging dog trainer, pero sinabi nitong hindi iyon magiging madali dahil kailangang makuha ng kandidato ang pinakamataas na score sa physical test at weapons handling test. Sa mga sumunod na araw, maagang gumigising si Megan para mag-ehersisyo at paulit-ulit na nagsasanay sa shooting tests para mapaganda ang kanyang aim. Lahat ng pagsisikap niya ay nagbunga dahil ng araw ng evaluation, nakakuha siya ng mahigit 90% sa exams at siya pa ang may pinakamataas na score sa lahat ng candidates. Pagkatapos noon, kinausap niya si Sergeant Martin, pero bago niya mapaamo ang isang aso, kailangan muna niyang pumasa sa isa pang endurance test. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang magsuot ng lata na nakakabit sa isang leash upang gayahin ang pagkontrol sa aso habang umiikot sa training field. Kailangan pa niyang dalhin ito sa behavior classes na pinapangasiwaan ng isang veterinarian. Sa isang bahagi ng training, inutusan ng doktor ang lahat na tanggalin ang collars ng kanilang mga aso. Pero nang turn na ni Rex, sinubukan ng first corporal na alisin ang collar nito, ngunit naging agresibo na naman ang aso at kinagat ang kanyang kamay. Dahil dito, nagdesisyon si Sergeant Martin na alisin muna ang corporal sa duty upang magpagamot ng kanyang sugat, at ibinigay kay Megan ang pagkakataong alagaan si Rex. Tinanggap iyon ng batang sundalo at nagtungo siya sa kennel dala ang pagkain ng aso. Ngunit nang utusan niya si Rex na manatili sa doghouse, hindi ito sumunod at sinimulang tumahol ng malakas. Hindi sumuko si Megan at naupo siya sa harap ng kulungan, hinihintay hanggang sa sundin siya ng aso. Makalipas ang ilang oras, humiga rin si Rex sa loob ng kennel nito, kaya nagawa na rin ni Megan na ipasok ang bowl ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw, sumama siya kasama ang ibang sundalo sa isang training exercise kung saan kailangang tukuyin ng mga aso ang lokasyon ng mga bomba sa isang staged scenario. Ang training ay pinamumunuan ni Sergeant Andrew, nakakarating lang mula sa gera sa Iraq at eksperto sa pagpaamo ng mga aso. Nang turn na ni Megan, sinubukan niyang gabayan si Rex sa buong lugar, pero hindi siya sinunod ng aso at dumiretso ito sa ibang direksyon. Tinangka niya itong hinila pabalik, ngunit inutusan sila
nila ng sergeant na magpatuloy dahil napansin nitong nakita ni Rex ang bombang itinago niya sa isang lihim na lokasyon. Pagkatapos ng test, sinabi ng sergeant na mahusay na tracking dog si Rex, pero kailangan ni Megan na magkaroon ng matibay na koneksyon dito dahil maaaring may mamatay sa totoong misyon kapag hindi sila nagkaintindihan. Tinanggap ng sundalo ang payo, at habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalim ang samahan nila ng aso. Matapos ang maraming buwang training, ipinadala sina Megan at ang iba pang sundalo sa Iraq kung saan magtatrabaho sila kasama ang kanilang mga aso sa loob ng 7 months. Mahaba ang naging biyahe nila sa eroplano, at pagdating nila sa bansa, agad na ipinadala ang sundalo sa military base sa lungsod ng Ramadi. Pagsapit ng madaling araw, ipinakilala sa kanya ang kanyang guide na si Corporal Morales, na nag-aalaga rin ng isang tracking dog na nagngangalang Chico. Matapos ang ilang araw na pag-a-adjust sa routine ng base, natanggap din ni Megan ang kanyang unang misyon kung saan sasamahan niya ang isang military group na nagsisiyasat sa mga driver sa kalsada. Habang nagsasagawa sila ng inspection, may isang lalaki at ang anak nito na pinatigil sa loob ng kanilang sasakyan, kaya inutusan ng sergeant si Megan at ang kanyang aso na suriin ang vehicle. Pinasinghot ng opisyal si Rex sa buong sasakyan, pero wala itong nakitang kaina-hinala kaya pinayagan silang umalis. Bago sila tuluyang makaalis, tinanong ng bata kung ano ang pangalan ng aso, pero agad siyang pinagsabihan ng sergeant na manahimik at bumalik sa loob ng sasakyan. Palihim na sinabi ni Megan na Rex ang pangalan nito, pero nang mapansin iyon ng sergeant, pinagalitan siya nito dahil maaaring gamitin ng kalaban ang pangalan ng aso upang maakit ito sa isang bitag. Nangako naman si Megan na magiging mas maingat na siya, at natapos ang inspection sa syudad nang walang malaking insidente. Pagbalik nila sa base, sobrang proud ang batang sundalo sa ginawa ni Rex. Kahit may 6 na buwan pa silang natitira sa misyon, ipinangako niya na pareho silang makakauwi ng ligtas. Nagpatuloy ang dalawa sa pagsasagawa ng mga inspection, at kahit sa oras ng pahinga nila, mas madalas sanayin ni Megan si Rex kumpara sa ibang trainers. Isang gabi, sa 3 buwan ng kanilang misyon, bigla na lang ipinatawag si Megan para sa isang espesyal na trabaho. Kahit bawal sumama sa combat missions ang mga recruits, nabawasan ng tauhan ang isang grupo matapos silang maubos kaya kailangan nila ng reinforcements. Mabilis na inayos ni Megan ang kanyang mga gamit, at kasama si Rex, agad silang nagtungo sa silangang bahagi ng Ramadi. Pagdating nila roon, sinimulang inspeksyonin ng grupo ang bawat bahay para maghanap ng mga nakatagong armas at bomba. Maya-maya, may nakita silang isang residente at nang masigurong ligtas ang paligid, sinimulan nila itong tanungin tungkol sa mga armas sa lugar. Itinanggi ng lalaki ang lahat at sinabi pa nitong suportado niya ang American Army laban sa mga insurgents ng bansa. Pero hindi kumbinsido ang sergeant kaya inutusan niya ang kanyang team na halughugin ang bahay. Sa paghahanap nila, may nakita silang isang kwarto na puno ng mga carpet. Ipinaliwanag ng residente na ginagamit daw ang mga iyon sa religious ceremonies at binili niya ang marami para sa kanyang pamilya. Pagkatapos noon, inutusan siya ng sergeant na alisin ang lahat ng carpet. Habang kinakalkal ng lalaki ang buong cabinet, paulit-ulit niyang sinasabing wala silang makikita roon. Pero biglang naging balisa si Rex kaya sinabi ni Megan na amuyin nito ang mga carpet para malaman kung may nakatago roon. Matapos siyasatin ang buong lugar, umupo si Rex at huminto sa harap ng isang pader, senyales na may kakaiba sa bahaging iyon. Agad itong chine-check ng mga sundalo at nadiskubre nilang may butas sa likod ng nakasabit na carpet sa dingding. Sa loob nito, nakatago ang 12 ng armas at mga bomba. Sinubukan tumakas ng residente pero agad siyang nahuli ng grupo. Kinuha nila ang lahat ng armas at matagumpay na natapos ang kanilang operasyon. Dahil dito, kinomplemento ni Morales sina Megan at Rex dahil sa pagtutulungan nilang nakapagsalba ng maraming buhay ng gabing iyon. Dahil sa nangyari, tuluyan nang nakuha ng batang sundalo at ng kanyang tracking dog ang respeto ng buong batalyan. Nagdiwang ang grupo sa loob ng base matapos ang kanilang tagumpay. Kalaunan, naglaro ng baraha sina Morales at Megan habang tahimik lang na nakamasid si Rex, disiplinado at kalmado gaya ng isang tunay na guard dog. Habang naglalaro sila, tinanong ni Morales kung bakit sumali si Megan sa army. Sinabi naman niya na iyon lang ang paraan para makatakas siya sa buhay na matagal na niyang kinamumuhian. Napansin din ni Morales ang tato sa braso ni Megan na may nakasulat na Jessie. Ipinaliwanag niya na iyon ang pangalan ng kanyang childhood friend. Para na raw silang magkapatid dahil magkasama silang lumaki at magkasamang dumaan sa buong high school. Nakakalungkot man, pero sa isang party noong high school, sobra ang naging pag-inom nilang dalawa at uminom pa sila ng ilang pills para subukan kung gaano karami ang kaya nilang tiisin. Matapos ang ilang oras na walang malay, nagising si Megan at unti-unting naka-recover. Pero si Jessie ay hindi na nagising at agad siyang isinugod sa ospital,
ngunit hindi rin siya nakaligtas. Mula ng araw na iyon, patuloy na sinisisi ni Megan ang sarili sa nangyari sa kanyang kaibigan. Pakiramdam niya, siya dapat ang namatay imbes na si Jessie. Pero nang maging parte siya ng army, nagkaroon siya ng dahilan para magpatuloy, lalo na matapos niyang makilala si Rex. Lumipas pa ang ilang linggo, at pagsapit ng ika-6 na buwan, tumawid ang grupo sa isang highway sa lungsod habang inaamoy ni Rex ang paligid para maghanap ng mga bomba. Biglang huminto ang aso, at nang tingnang mabuti ni Megan ang lugar, nakita niya ang isang explosive device na nakakabit sa guardrail ng kalsada. Agad siyang nagbigay ng hand signal para sabihing huwag lumapit ang grupo, at muli na naman nilang nailigtas ang kanilang team mula sa isang trahedya. Dahil sobrang bilib ang lahat sa trabaho ng dalawa, sa isa pang misyon ay nag-volunteer si Morales na sumama kasama si Chico. Pero si Megan pa rin ang pinili ng sergeant. Nang maging handa na ang team, 2 armored vehicles ang nagtungo sa kanlurang bahagi ng Ramadi. Pagdating nila sa isang mahabang kalsada, agad sinimulan sa trabaho sina Megan at Rex. Maya-maya, may naamoy ang aso sa lupa, at nang mapansin ni Megan na senyales iyon ng bomba, nagtanim siya ng flag sa lugar. Paulit-ulit nila itong ginawa at matapos ang 2 oras na pagmamarka ng mga pampasabog sa iba't ibang bahagi ng daan, pinahinga muna ng sundalo si Rex. Habang naghihintay ang grupo, may isang sasakyan na unti-unting papalapit. Itinutok ng isa sa mga sundalo ang kanyang baril, pero tuloy pa rin sa paglapit ang driver. Dahil doon, nagpaputok ng warning shot ang sundalo, at saka lang tuluyang huminto ang sasakyan. Bumaba ang driver at itinaas ang kanyang damit para patunayang wala siyang dalang bomba. Pagkatapos noon, inutusan ng grupo ang lalaki na humiga sa lupa, at nang malagyan na siya ng posas, inutusan ng sergeant si Megan na inspeksyonin ang sasakyan. Dahan-daang lumapit sina Megan at Rex sa kotse, pero bago pa man sila makarating, isang malakas na bomba ang biglang sumabog sa tabi nila. Malayo silang tumilapon dahil sa lakas ng pagsabog. Pansamantalang nawalan ng pandinig si Megan habang si Rex naman ay nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Dahil sa desperasyon, agad na tumakbo si Megan para tulungan ang kanyang aso habang mabilis silang isinakay ng ibang sundalo sa sasakyan para iligtas. Unti-unting bumalik ang pandinig ni Megan at tinanong siya ng sergeant kung bakit hindi nila natukoy ang bombang iyon sa inspection. Pero nang suriing mabuti ng isa sa mga sundalo ang butas sa lupa, napagtanto niyang hindi iyon landmine kundi isang bomba na nakakonekta sa detonator wire. Napansin ni Megan na umaabot ang wire patungo sa ilang abandonadong gusali, kaya naisip niyang planado talaga ang pag-ataking iyon. Pinaghinalaan ng mga sundalo na sina Megan at Rex talaga ang target dahil kapag nawala ang dalawa, mawawalan ang American Army ng pinakamahuhusay nilang bomb detectors. Dahil doon, inutusan ng sergeant na ibalik na sa base sina Megan at Rex. Pero sinabi ni Megan na delikado iyon dahil posibleng marami pang bomba sa lugar. Nang tuluyan ng makabawi si Rex, nakiusap siya na ipagpatuloy nila ang operasyon at hanapin pa ang iba pang bomba bago nila inspeksyonin ang mga gusali. Pagkatapos noon, naghanda ang mga sundalo at maingat na sinuri ang mga gusali na tila wala namang laman. Dahan-dahan silang naglakad sa gitna ng bakanteng lugar habang pinangungunahan nina Megan at Rex ang grupo. Habang umaamoy si Rex ng paligid, bigla itong huminto at umupo sa lupa matapos makadetect muli ng bomba. Agad na nagtanim si Megan ng isa pang flag sa lugar at ipinagpatuloy ng grupo ang paglalakad hanggang makarating sila sa mga abandonadong gusali. Walang laman ang unang 2 gusali kaya nagtungo sila sa pangatlo, na dati palang paaralan para sa mga bata. Pagdating nila sa bubong ng gusali, nakakita sila ng mga explosive equipment at detonators, senyales na malapit lang ang mga taong responsable rito. Sinubukan ng grupo na hanapin ang mga kriminal nang biglang magsimulang tumahol si Rex sa isa nilang kasamang sundalo na si Gomez. Nagtaka si Megan sa kakaibang kilos ng aso kaya sinabihan niya itong kumalma habang si Gomez naman ay lumipat sa kabilang bahagi ng bubong. Biglang kinagat ni Rex ang backpack ng sundalo at itinulak siya pabagsak sa sahig. Isang armadong lalaki na may hawak na bazooka ang nagpaputok ng rocket papunta sa bubong. Dahil sa ginawa ni Rex, nakaiwas si Gomez sa pagsabog at agad nilang namataan ang 3 armadong kalaban sa gitna ng mga guho. Mabilis na sinimulan ang barilan habang nagpaputok naman ang mga military vehicles para mabigyan ng cover sina Megan at ang iba pa para makalabas sa gusali. Tinangka ng sundalo at ng kanyang aso na makatakas, pero isa na namang bomba ang pinasabog kaya nahulog silang lahat sa hagdan dahil sa lakas ng impact. Pagkabangon nila mula sa pag-atake, nagpatuloy sa pagtakas ang grupo habang sina Gomez at Johnson ay nagbibigay ng cover fire para makausad sina Megan at Rex. Sa gitna ng matinding putukan, papalapit ang mga armored vehicles sa kanilang pwesto at isa-isang sumakay ang lahat, maliban kina Megan at Rex. Nang makakita sila ng pagkakataon, mabilis silang tumakbo papunta sa sasakyan. Nakatalon papasok si Rex, pero isa na namang rocket ang pinakawalan kaya bumagsak si
Megan sa lupa. Agad na bumalik si Rex para sundan ang kanyang kasama at hindi niya iniwan si Megan kahit nagliliparan ang mga bala sa paligid. Mabilis na umatras ang sasakyan habang pumwesto ang ibang sundalo sa harap nilang dalawa para protektahan sila, pero hindi sila pwedeng manatili roon ng matagal. Muli, mabilis na tumakbo sina Megan at Rex papunta sa sasakyan at sa pagkakataong iyon ay matagumpay silang nakasakay bago ligtas na bumalik sa base ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating sila sa base kung saan naghihintay na ang isang helicopter para agad dalhin si Megan sa ospital. Kahit sugatan, nakiusap siyang manatili kasama si Rex, pero naiwan ang aso sa base habang nangako si Morales na aalagaan niya ito. Sa wakas, isinakay si Megan sa helicopter at napaiyak siya matapos maranasan ang trauma ng digmaan at ang pagkakahiwalay nila ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Megan sa ospital habang ipinapaliwanag ng doktor na nasugatan ang kanyang eardrums. Sa kabutihang palad, hindi naman permanente ang pinsala. Gayunpaman, pinayuhan siyang magpahinga ng 3 buwan mula sa operasyon para tuluyan siyang makarecover sa pisikal at emosyonal na trauma. Lumipas ang ilang araw, at pagsapit ng Christmas, sumakay si Megan ng eroplano pauwi sa kanilang syudad. Pagdating niya, sinalubong siya ng kanyang ama at mahigpit siyang niyakap dahil sobrang relieved itong ligtas ang kanyang anak. Pero dahil kailangan magtrabaho ng kanyang ama sa Christmas, iniwan muna siya nito sa bahay ng kanyang ina. Kahit ayaw ni Megan na manatili kasama ang kanyang ina at stepfather, mas mabigat pa rin para sa kanya ang pagkakalayo niya kay Rex. Habang wala siya sa base, madalas siyang tumawag sa Marines Barracks para tanungin kung maayos ba ang kalagayan ng kanyang aso. Ngunit sinabi sa kanya na hindi pa bumabalik si Rex mula sa Iraq. Dahil dito, ilang araw na nabalot ng matinding pag-aalala si Megan at natakot siyang baka may masamang nangyari kay Rex. Hanggang sa matapos ang kanyang leave at mabigyan siya ng pahintulot na bumalik sa base. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Sergeant Andrew na masayang makita siyang muli at kinomplemento siya dahil sa mahusay niyang trabaho sa misyon. Bukod pa roon, sinabi rin ni Andrew na nakabalik na rin sa wakas ang aso. Dahil doon, agad tumakbo si Megan para makita si Rex, at kitang-kita ang sobrang saya ng aso nang makita niyang muli ang kanyang kasama. Hindi rin muna pinagtatrabaho si Rex habang nagpapagaling pa ito mula sa injury sa kanyang paa. Sa wakas na magkasama silang muli, tinulungan ni Megan si Rex sa recovery nito habang nagtuturo naman siya sa mga bagong dog handlers sa loob ng base. Isang umaga, pumunta si Megan sa kanyang kwarto at nakita niya ang mga bulaklak na may kasamang mensahe sa pintuan. Galing pala iyon kay Morales. Maya-maya lang, lumitaw si Morales sa hallway at sobrang natuwa si Megan na makita siyang muli. Magkasama nilang ginugol ang buong araw sa isang masayang at romantikong pagkakataon. Lumipas ang panahon sa loob ng base, pero makalipas ang ilang buwan, nakatanggap sina Megan at ang ibang sundalo ng napakalungkot na balita. Napatay si Sergeant Andrew habang nasa combat mission. Nawalan siya ng buhay dahil sa isang pagsabog habang pinoprotektahan ang kanyang trackang dog na si Bruno. Naligtas si Bruno at inalagaan ito ng ibang sundalo. Pero nang bumalik ito sa training, napansin ni Megan na hindi mapakali ang aso na para bang may hinahanap. Ipinaliwanag ni Sergeant Martin na walang hanggang koneksyon ang isang aso at ang handler nito. Kaya habang nabubuhay si Bruno, patuloy nitong hahanapin si Andrew. Dahil sa trahedyang iyon, napaisip ng husto si Megan. Matapos ang ilang araw sa loob ng Marine Base, nagdesisyon siyang hindi na muling mag-enlist sa Army. Kinabukasan, kinausap niya si Sergeant Martin at sinabi niyang gusto na niyang humanap ng bagong direksyon sa buhay sa labas ng Army. Bukod pa roon, humingi rin siya ng recommendation letter para ma-adopt niya si Rex dahil gusto niya itong alagaan at ilayo sa digmaan. Naintindihan ng Sergeant ang kanyang dahilan at nangakong isusulat ang liham. Pero bago matapos ang mga huling araw ni Megan sa base, kailangan munang dalhin si Rex sa isa pang veterinary check-up. Sa kasamaang palad, hindi komportable si Rex sa muzzle kaya naging agresibo ito habang chine-check siya ng veterinarian. Dahil dito, sinabi ng veterinarian na hindi maaaring i-discharge si Rex mula sa Army. Nagmakaawa si Megan na alisin ang note sa report dahil kapag hindi, muli na namang gagamitin si Rex sa mga misyon at baka hindi na sila magkita pa. Pero nanindigan ang veterinarian sa kanyang desisyon. Dahil doon, mabilis na tumakbo si Megan para kausapin si Sergeant Martin at humingi ng tulong. Kahit naiintindihan nito ang matinding koneksyon nila ni Rex, sinabi niyang wala siyang magagawa dahil sinanay si Rex para sa digmaan. Ipinaliwanag pa niya na anumang kakaibang sitwasyon ay maaari nitong ituring na banta kaya posible itong maging agresibo at makasakit ng inosenteng tao. Gayunpaman,
nangako ang sergeant na bibigyan niya si Megan ng pagkakataong makapagpaalam kay Rex bago ito ipadala muli sa Iraq. Hindi na napigilan ni Megan ang kanyang pag-iyak at nagtungo siya sa kennel para magpaalam sa kanyang matalik na kaibigan sa huling pagkakataon. Naging napakahirap ng mga sumunod na buwan, at mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang muling mag-enlist si Morales para sa 51 buwang misyon sa Iraq. Dahil dito, lalo pang lumayo ang loob nilang dalawa sa isa't isa habang unti-unting nalulugi si Megan sa depresyon dahil sa pangungulila kay Morales at lalo na kay Rex. Isang umaga, kumatok ang kanyang ina sa pintuan at sinabing may espesyal itong sorpresa para sa kanya. Nang lumabas si Megan sa kanyang kwarto, nakita niyang may hawak itong isang tuta at sinabi nitong dinala niya iyon para palitan ang asong naiwan sa army. Galit na galit si Megan sa sinabi ng kanyang ina at sinabi niyang hindi nito kailanman maiintindihan ang kanyang nararamdaman dahil walang kahit sino ang makakapalit kay Rex. Pagkarinig noon, nagalit din ang kanyang ina at sinabing sawa na siyang makitang umaasa lang sa kanila ang kanyang anak habang nakatira sa bahay nila at walang ginagawa buong araw. Dahil sa matinding galit, agad nag-impake si Megan ng kanyang mga gamit at umalis sa bahay. Lumipat siya sa bahay ng kanyang ama kung saan malugod naman siyang tinanggap. Pero bukod sa pangungulila kay Rex, sinimulan ring maranasan ni Megan ang matinding post-war stress. Isang gabi, aksidenteng tumunog ang alarm ng sasakyan ng kanyang ama at dahil doon, desperadong tumakbo si Megan habang pinipigilan ang kanyang ama na lumabas ng bahay. Dahil sa trauma mula sa digmaan, pakiramdam niya ay bumalik siya sa parehong sitwasyon kung saan napapalibutan siya ng mga bomba sa lungsod. Mabuti na lamang at natulungan siya ng kanyang ama na kumalma. Ngunit lalo pang lumala ang lahat kinabukasan nang pumunta si Megan sa gas station at makarinig ng asong tumatahol sa loob ng isang sasakyan. Dahil inakala niyang naiipit ito sa sobrang init sa loob ng kotse, kumuha siya ng baseball bat at balak basagin ang bintana. Pero biglang dumating ang may-ari ng sasakyan. Sinigawan siya ni Megan at sinabi na huwag nitong pabayaan ang aso. Pero tinawag lang siya ng lalaki na baliw at sinabing maayos naman ang kanyang alaga. Nang makita niyang tuluyan ng lumalala ang kanyang sitwasyon, sinimulan ni Megan na dumalo sa isang support group para sa mga veterans. Doon, unti-unti niyang ibinahagi ang lahat ng pinagdaanan niya. Sa isa sa kanilang mga meeting, napaiyak siya habang inaalala si Rex at iniisip kung ano na kaya ang nangyari rito. Inamin din ni Megan na kay Rex niya natutunan ang tunay na kahulugan ng unconditional love. Pero pinakalma siya ng leader ng grupo at sinabing marami nang naituro sa kanya si Rex sa maikling panahon na magkasama sila. Sa kabila ng lahat, nanatiling tulala at walang gana si Megan. Paulit-ulit lang siyang dumadalo sa mga meeting at pagkatapos ay ikinukulong ang sarili sa kanyang kwarto. Nang mapansin ng kanyang ama ang kalagayan niya, pumunta ito sa kanyang silid at sinabi na alam nito ang pakiramdam ng mawalan ng lahat ng pinakamamahal mo sa buhay. Pero ayon sa kanyang ama, kahit gaano ka man kabagsak sa buhay, wala kang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy sa laban. Sinabi rin nito na alam niyang kaya iyon ni Megan dahil isa siyang tunay na Marine. Ngunit sinabi ni Megan na pakiramdam niya ay nawawala siya ng direksyon kung wala si Rex. Dahil dito, pinayuhan siya ng kanyang ama na ipaglaban ang pagkakataong makasama muli si Rex hanggang sa huli. Nagbigay ng panibagong lakas ang mga salitang iyon kay Megan. Sa loob ng isang taon, sinimulan niyang magtrabaho sa isang restaurant habang araw-araw naman siyang tumatawag sa hostel para mangamusta kay Rex. Palagi siyang humihingi ng impormasyon tungkol sa aso at kahit wala siyang natatanggap na malinaw na sagot, hindi siya sumusuko. Sa wakas, isang araw habang nagtatrabaho siya, nakatanggap si Megan ng tawag mula sa barracks. Sinabi sa kanya na ireretiro na si Rex mula sa army. Sobrang saya ni Megan sa balitang iyon, pero binalaan siya ng corporal na 10 taong gulang na si Rex at malubhan na ang sakit nito kaya nakatakda na itong i-euthanize. Para mapigilan iyon, sinimulan ni Megan ang kampanya para humingi ng pahintulot mula sa army na ma-adopt niya si Rex. Ang una niyang ginawa ay humingi ng tulong kay Senator Chuck Schumer. Nang marinig nito ang kwento ni Megan, pumayag itong tumulong sa kampanya na kalaunan ay sumikat sa buong bansa. Sa mga sumunod na buwan, nakalikom si Megan ng mahigit 22,000 pirma para sa kanyang kampanya. Nagbigay rin siya ng interviews sa mga pahayagan at naantig ang puso ng buong bansa sa kanyang kwento. Dahil dito, nakatanggap siya ng imbitasyon para dumalo sa isang seremonya sa Marines Barracks kung saan sasailalim sa rehabilitation sina Rex at iba pang mga aso. Pagdating niya roon, muli niyang nakasama si Morales na masayang makita siyang muli. Sinabi rin nito na sasabak pa siya sa huling misyon bago tuluyang umalis sa army. Bukod pa roon, may dala rin itong magandang balita. Sa wakas ay pumayag na ang army na ipa-adopt si Rex kay Megan. Halos hindi makapaniwala si Megan sa narinig kaya agad siyang tumakbo papunta sa field kung saan niya muling nakita ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kabila ng matagal nilang pagkakahiwalay,
Agad siyang nakilala ni Rex at mabilis itong tumakbo papunta sa kanya habang mahigpit naman siyang niyakap ni Megan ng puno ng emosyon. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo ang dalawa sa kanilang bagong tahanan at hindi nagtagal ay naka-adjust din si Rex sa buhay na malayo sa digmaan. Ngunit mayroon pang isang seremonya na kailangan nilang puntahan. Inimbitahan si Megan sa isang event na inorganisa ng Army sa stadium ng paborito niyang baseball team na ang New York Yankees. Pagdating nila roon, sinalubong sila ng malakas na palakpakan na parang mga bayani ng digmaan. Ipinakita rin sa giant screen ang isang video message mula kina Morales at sa iba pang sundalo na nagdiriwang sa muling pagkikita nina Megan at Rex. Pagkatapos noon, namuhay ng mapayapa sina Megan at Rex hanggang sa pumanaw ang aso noong December 2012 sa edad na 12 taon. Kahit wala na ang kanyang matalik na kaibigan, ipinagpatuloy pa rin ni Megan ang kanyang trabaho. Bumalik siya sa army ng ilang panahon at nagturo ng iba't ibang techniques kasama ang bago niyang guard dog na si Patriot. Sa huli, ipinagpatuloy niya ang kanyang career bilang veterinary technician at tumulong sa iba pang mga hayop na kagaya ni Rex na deserving magkaroon ng mas mabuting buhay. Ano sa tingin ninyo tungkol sa pelikulang ito? E-share ninyo ang inyong opinion sa comment section sa baba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si John Kirby Diaz, Fernando Paines, It's Me Floppy, Ryzen Atiliero, Edgardo Samo, Neil Navarra, Rikim Ali, Naidan Kiefer Martinez, Wilfredo Bea, Gerald Bien from Bicol Albay Tabaco, Mark Noel Happy from Pasig City, at Michael Remos from Vegas, Macau. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.